Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon sa ating lahat. Hindi mapipigilan ang pagsasalo-salo ng salita ng Diyos. Lalo sa mga panahong ito, ay ihatid pa rin ang salita ng Diyos na nagbibigay ng kasagutan, ng pag-asa, ng kalakasan sa mga mananampalataya. Manalangin muna tayo. Ama naming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, dumudulog kami sa iyo. Batid mo ang lahat ng nagaganap at nangyayari, O Diyos. Ang aming dalangin, Panginoon, manatili kaming nakafocus sa iyo. Samahan mo kami, malaman namin ang mga dapat naming gawin, Panginoon, sa mga nagaganap sa aming paligid at sa aming buhay. Alamin namin ang salita mo, Panginoon, at mabigyan kami ng liwanag at gabay dito. Maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Okay. Hindi kailasan nyo na ang WHO, World Health Organization, ay idineklarang pandemic ang COVID-19, itong klase ng virus. It's a kind of flu from the family of coronavirus, pero may ibang different strain na tinatawag. At nung ito ay nabalitaan natin at napakabilis na kumalat, ay nag-create ng pagkatakot. Yun. Tingnan natin ang 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So, merong karamdaman yung virus. Hindi mo makikita. Visible. Kailangan mo ng microscope makita to. Pero, yung fear ay mabilis na kumalat sa halos lahat. Sa buong daigdig. So, ang kinaharap natin dito, more than sa virus, ay yung tinatawag na pagkatakot. Bakit kaya ganun kabilis kumalat yun? Sapagkat ito ay spirit of fear. Ang sabi ng banal na kasulatan ay espiritu ito ng pagkatakot, ng katuwagan, ng spirit of fear. At imagine, wala kang nararamdaman, malakas ka, meron kang pera pambili ng pagkain, o maaari may stock ka ng pagkain, nasa bahay ka, hindi ka lumalabas, alam mo, lahat ng safety precaution ginawa mo, pero yung fear nakapasok pa rin sa loob ng bahay at dun sa isipan mo hanggang sa pagtulog mo. Tama ba? Sapagkat ito ay spirit. We are dealing here with kind of spirit, and that is a spirit of fear. Yun yung sasawatain natin mamaya sa dugo at pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pero kailangan maintindihan natin kung ano yung kinaharap natin, kalaban natin ngayon. Sa Mark 5, merong isang istorya dito. Isang tao na masasabi nating reliyoso. Siya ang tagapamahala ng templo, ng sinagoga. At dumanas siya ng isang pagsubok, namatay ang may sakit ang kanyang anak na babae. At nababalitaan niya ng ating Panginoon. Pumunta siya sa ating Panginoon. Mark 5:21, 22. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita, kung maaari sumama kayo sa akin.
at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Andun yung pag-asa niya na kapag nakita niya at nakausap ang ating Panginoon Hesus, ang kanyang anak ay gagaling. Ang ganda, di ba? At alam ko na itong taong to, sino ba ang hindi magkakaroon ng pagkatakot at bagabag? Anak mo yon, di ba? Na may karamdaman, mag-aago buhay. At pumayag naman ang Panginoon, nagbigay sa kanya ng pag-asa yon. At along the way nga ay may pinagaling pa ang ating Panginoon isang babae na matagal nang inaagasan ng dugo at ito ay gumaling din. Ngayon, sa verse 35 and 36, samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Hindi pa sila nakakarating sa bahay, papunta pa lamang at ang balita, bad news patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo abalahin ng guro? So nawala ng pag-asa yung mga tao kasi namatay na yung anak. Pero sa 36, tingnan nyo ang sabi ng Panginoon, hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. Do not fear. Have faith. Yun. Diba? Ito yung contrast Ito yung pagkakaiba. Andun yung ikaw ay na babagabag, kinakailangan manalig ka. Andun yung fear, pero kinakailangan mapalitan mo to ng faith, ng pananampalataya. Yun. At sa mga susunod na pangyayari, ang ating Panginoon, sabi niya, hindi patay ang bata, natutulog lamang. At hinawakan niya ito sa kamay, sinabi, talita kumi, na ang ibig sabihin, ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Yan. Jesus Christ speaks life to that child at nabuhay ang anak ni Jairo. Pero ang binanggit niya doon, huwag kang matakot, manalig ka. Yun. Romans 14:23. Sa Romans 14:23b, bandang huli, kasalanan ang anumang gawang hindi ayon sa pananalig. So, yung action mo daw na hindi base sa faith o sa pananampalataya ay kasalanan. Ito yung, for example, merong isang snake, ahas na makamandag. At alam mo makamandag siya. Sa isang pangkaraniwang tao, maaari pag matatakot siya at dahil ang ahas na ito ay makamandag pag siya inatuka. So ganito, may action tayo doon Kapag ang action mo doon sa ahas to ay nanampalataya ka doon sa ahas na siya ay isang makamandag, doon pumapasok na yung fear, ganoon. Andun pa lang nakikita mo siya pero nagkaroon ka agad ng pagkatakot kasi ay nailagay mo yung faith mo sa kakayanan na magagawa ng ahas na yon. Parang ganoon. So, yung fear mo on that snake ay naging faith na ang snake na yon ay maaaring kang mapatay kapag ikaw ay nakagat. So, napakalaga pala ng action natin sa nagaganap. Ito pa, 1 Peter 5:8. 1 Peter 5:8. Okay. Familiar verse din to. Humanda kayo at magbantay. Ang dyablo ay kaaway ninyo. Nakaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na umahanap ng masisila. So dito pinakita ang karakter ng dyablo. Siya ay isang parang leon na umaatungal. Merong kagad marinig ka para na nakakatakot.
para ikaw ay magkaroon ng fear, ng pagkatakot, at doon pa lang ay umaksyon ka na ng pagsuko or pagtalikod or paglayo, ganoon. Kasi sa atungal pa lang niya na natakot ka na, ganoon. So mahalaga yung bawat action natin eh. 'Di ba? So, 'di ba? Faith comes by hearing and hearing the word of God. Ito naman, fear comes by hearing. Hearing what? Kapag nadinig mo yung iba't ibang klase ng uri ng mga fear. At ito ay sa iba't ibang mga form. For example, pag-aalala, worries, pangamba, anxiety, depression, panic. Ito, lahat to ay based sa fear. Ito ay mga larawan ng pagkatakot. And these are spirits. Kasi sabi ng banal na kasulatan, di ba? Sa 2 Timothy 1:7, spirit of fear. So we are dealing here, no? What we're dealing here ay klase ng spirito, at yun ang inaharap natin ngayon. Sa Biblia, the word fear not ay nag-appear sa Old Testament ng 72 times. 72 times. Sa New Testament, 23 times. Di ba? So, 95 times yung the word fear not. Napakarami na nagsabi na sinabi doon. Old Testament, New Testament, huwag kang matakot. At ito ay enough na promise na pwede nating angkinin sa mga panahong ito. Paano natin naharapin? Ulitin ko, ang hinaharap natin ngayon, hindi yung actual na coronavirus. Ang una ay fear. Doon pa lang, tinatalo niya na ang mga tao. Pero, no way. Ang mga Christians, overcomers, more than conqueror, amen? Victorious. Yan. Ephesians 4, last verse natin. Na. Ito napakagandang talata. Lagi ko itong i-share sa mga taong nagwo-worry o nagkakaroon ng mga panic attack. Philippians 4, 6, and 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano nga ba yung iingatan ng kapayapaan ng Diyos? Una, ang puso natin. Pangalawa, pag-iisip. Asan ang battle? Andito sa puso at sa isip. Yung fear, kapag nabalutan ka ng fear, yan. Andito yan, andito ang battle. Tingnan nyo ngayon, pag sinakot sila ang mga tao, sinakot ng takot, ano gagawin? Okay, kita natin. Maraming tao nag-panic buying. Hindi na inilala yung ibang tao. Greediness, di ba? Yung greed. Hoarding, pagsasamantala. Lahat yan ay ibinunga doon ng battle na yon. At sila'y sinakop nagsimula lahat sa fear. Naging selfish. Okay? O kaya ay arang nawala na ng pag-asa. Ganon. So, lahat ng mga bagay na ito. So, pag gano'n ang nangyari sa atin, yung fear pa lang, hindi pa yung pinaka-virus, tinotorment ka na kagat. And sino nga ba ang tormentor? Di ba? Di ba ang devil, siya ang tormentor? Ito yung tinatawag nating fear of torments. Ito yung kinaharap natin. The spirit of fear, okay, brings a lot of fear
of torments. Ba't ibang klase ang anyo? Di ka makatulog, nag-aalala ka, kinakabahan ka, no? Ang sakit ulo mo, inisip mo, may karamdaman ka na yata, tinamaan ka na yata ng COVID, pero alam mo, wala, di ba? Lahat ng bagay na yon ay bunga lahat ng pagkatakot. Ito yung hinaharap natin na mas matindi. Kasi, kung ang COVID-19 ay lumayo ka lang, hindi mo dapat yung virus na yun, hindi dapat pumasok sa iyo, malayo ka, meron kang protection, may gloves ka, may face mask ka, lahat, di ba? Yun, safe ka na. Pero tignan mo tong fear. Kumalat, pumasok sa bawat tahanan, pumasok sa bawat tao, sa puso at isipan. Even Christians, mananampalataya, kailangan maintindihan na ito na ang hinaharap natin ngayon ay isang klase ng spirit of fear. At ang sabi ng Panginoon, fear not. Fear not. Ha? Hindi ito basta comforting word. Hindi lang ito basta promise. It's a command. 70 times in the Old Testament, 23 times in the New Testament, God is commanding us not to fear. Fear not. Huwag kang matakot. Amen? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We're going to pray. Hallelujah. We're going to pray. Tandaan nyo, the devil does not fear a big church. He fears a nagkakaisa united church. Amen? Dalawa o tatlo, nagkaroon ng pagkakaisa. Pinagkaisahan dito sa lupa, pagkakaisahan sa langit. Hallelujah. Pinakawalan dito, pawawalan sa langit. Andun yung authority, the keys of the kingdom. Hallelujah, hallelujah. We're going to pray now. Pray tayo. Hallelujah, hallelujah. 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 Let us all pray. Hallelujah. Hallelujah. May authority ka. May authority tayo bilang mga adopted sons of God. Tayo ay mga anak ng Diyos. That's why we can call God Abba, our Father. Meron tayong karapatan and authority. Hallelujah. We are co-heirs with Christ. Hallelujah. We are seated with Christ. And Christ is on the right hand of the Father God. Hallelujah. Seated on high above principalities. Hallelujah. 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 Yun ang ating posisyon ngayon. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Panginoon. Panginoon, nakikita na namin ang kaaway namin. Fear. Kind of spirit, Panginoon. And we rebuke spirit of fear na kumakalat sa buong mundo. Even sa mga Christians, Panginoon. Sinasawatan namin ang spiritong ito ng pagkatakot, ng fear. At pinapalitan ng faith, pananampalataya. Hallelujah. Winawasak namin ang anumang spirit of fear, hallelujah, na pumasok sa bawat tahanan at bawat puso at bawat kaisipan ng mga tao. Higit sa mga mananampalataya, Panginoon, na dapat alam namin na ito pala ang klase ng kalaban namin ngayon, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, naangkin namin ang kapayapaan mong hindi malirip, siyang mag-iingat sa aming puso at sa aming isipan. You are going to give us wisdom, sound mind. Hallelujah. Panginoon, makakatulog kami ng maayos. Panginoon, payapa kami, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, hallelujah. Bagamat may andyan nangyayari sa paligid, pero Panginoon, hindi kami sasakupin. Sarado na ang aming isip at puso at ang aming tahanan at ang aming buhay sa spirit of fear. Hallelujah. Kinukobera namin yan ng precious blood of Jesus ang bawat buhay namin, ang aming isipan at puso. Protect us, O God, from the spirit of fear. And we rebuke the spirit of fear. Hallelujah.
Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. At kinokomand namin siya na mawala, hallelujah, setting, Lord, God's people free, O God, in the mighty name of Jesus. At napapalitan niya ngayon ng faith. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, manalig ka. Huwag kang matakot, manalig ka. Do not fear, but have faith. Hallelujah. Do not fear, but have faith. Hallelujah. Thank you, Lord. Pinalitan mo ito ng pananampalataya. Panginoon, kapayapaan, O Diyos, sa iyong kaisipan at puso. We are victorious, O God. More than conqueror, O Lord. Hallelujah. And hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Amen. 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 Thank you, God. Thank you, Lord. Amen. So, mga kapatid, fear not. Don't panic. Stay at home. Stay clean. And stay with God.